Parang nabunutan ng tinik si AD sa ginawa ng Lakers ngayon dahil after niya na i-trade gumawa naman ng hakbang ngayon ang Lakers para kumuha ng trade dito sa center ng Hornet. Itong si Mark Williams mga pare ko para dito naman kay Dalton Knecht at veteran forward na si Cam Reddish at ang unprotected 2031 first round pick ng Lakers. Una pa lang kasi malaki na yung kakulangan ng Lakers pagdating sa frontcourt player na mismong sinasuggest nitong si AG at itong si JJ Redick na kumuha ng isang veteran center. Pero hindi nga yan nangyari at nauna pang matrade itong si AD sa Dallas dahil mas priority nga ng mga to na kumuha ng mahusay na shooting guard na inulan na rin ng iba't ibang opinion para dito sa Lakers dahil hindi nga raw guards ang problema nitong Lakers dahil ang malaking problema nga raw talaga dito ang frontcourt defense nila na masyadong mahina. Lalo't itong si AD nga lang yung nagagamit nila pagdating sa pagiging sentro na gusto naman itong si AD na maging isang forward position sa Lakers na hindi nga yan inaprubahan nitong Lakers at ngayon nga after niyang i-trade dito sa Dallas naiwan na lang itong si Christian Coloco at Jackson Hayes na pawang mga young center ngayon ng Lakers. Kaya ngayon nagulat yung lahat sa naging movement nitong Lakers dahil sa lumabas na report mismo kay Shams na gumawa ulit ng trade itong Lakers para makuha naman itong center na si Mark Williams kapalit ang rookie na si Dalton Knecht at veteran forward na si Cam Reddish. Parang ang lumalabas tuloy dito na hinihintay lang ng Lakers talaga na matrade itong si AD para makuha yung sentro na balak nilang kuhanin talaga ng una pa lang dahil ayaw talaga ng mga to na gamitin itong si AD pagdating sa forward positioning. Kaya naman itong si Mark Williams ngayon yung malaking sagot sa problema ng Lakers pagdating sa frontcourt defense dahil magandang numbers yung nakapaloob dito kay Mark Williams sa Hornets. Nag-average lang naman yan ng 16 points and 9.8 rebounds with 60 dunks over his final 22 appearance sa Charlotte Hornets. Kaya di rin nakakapagtaka na i-push ng Lakers yung trade na yan even na mawala sa kanila itong future star nilang si Dalton Knecht at Cam Reddish. Ito yung masterpiece na hinihintay na mabuo dito sa Lakers and finally buo na ang masterpiece na balak nga na buuin nitong si Rob Pelinka. Maraming nagsakripisyo para lang mabuo yung masterpiece na to ngayon sa Lakers. Sa kabilang dulo, heto inacquire na rin ng Toronto Raptors itong superstar ng New Orleans Pelicans na si Brandon Ingram in exchange for guard Bruce Brown at center na si Kelly Olynyk at multiple draft picks nila at included first rounder. Si Ingram pala yung player na nare-report nung una pa lang na pwedeng itapon dito sa Toronto na dahilan kung bakit hindi rin natuloy yung deal nito sa Miami para naman kay Butler dahil nga sa limitadong laro nitong si Ingram at Williamson sa Pelicans at itong si Dejounte Murray naman buong season mawawala dahil sa ACL injury. Nasa bottom gear ngayon ang team na to sa Western Conference at may 12-39 win-loss record. Even na nasa baba rin ang spot ng Toronto pero nagpakita pa rin ng interest ito sa pagiging contender dahil sa 8 wins in past 11 games ng mga to na nangyari at may tsansa pa na humabol yan ngayong season. Kaya naman gumawa yung mga to ng hakbang para makakuha ng isang elite scorer tulad nga nitong si Brandon Ingram sa Pelicans. Kaya naman magandang hakbang pa rin nga raw yung ginawa na to na gumawa ng pagpapalakas pa itong Toronto gamit yung isang elite scorer o superstar na kinuha nila ngayon sa trade even na mawala sa kanila at bitawan nila itong si Bruce Brown at Kelly Olynyk kasama yung multiple draft picks nila. Mula sa averaging points nitong si Ingram sa Pelicans panigurado nga raw na malaki yung numbers na maibibigay nito. 22.2 points, 5.6 rebounds kasama yung 5.2 assists per game na nagagawa nito. Kaya naman paniguradong magiging fit nga raw yung numbers na maiaambag nito at ang versatile nito para sa Toronto Raptors.